Nagkaroon ka na ba ng long-term relationship? Mga 5 years pataas? Wala, pinakamatagal ko na 1 year noong 2016. Yun na yung last. Why would you say that na wala kang na-retain na relationship? Yung last ko kasing relationship, gusto niyang, sobrang niya kasi parang, ang tawag sa ganun, sobrang reserve niyang tao. Tapos ako, parang sobrang magkaiba yung ugali namin. Tapos gusto niya ng tahimik. Ako, di ba, maingay, social media. Kahit naman bago pa ako mag-showbiz, ganun na ako sa social media. Active ako sa mga kung ano-anong campaign, rallies, and all that. Hindi siya ganun. Tapos minsan pag isasama ko siya, parang siya lagi yung nag-a-adjust to the point na, tas di ba, ang dami-dami kong lalaki. Tapos naging jowa ko siya, walang naniniwala. So minsan pinagtatawanan siya, minamessage siya ng mga, kahit mismo mga friends ko na ginagamit mo lang si Ina, or minsan naman hindi kayo bagay, chuchu, or ginagawa siyang katatawanan. Tapos parang that's been going on for like a year. Tapos parang naawa na ako sa kanya. Tapos humihingi siya ng request na kung pwede kami mag-settle down, na manahimik kami. Parang yung hinihingi niya, mawala yung kalahati ng pagkatao ko kasi hindi naman ako tahimik na tao. So parang sabi ko, alam mo, makakahanap ka nung someone na ganyan. Tas ayun, parang after nung breakup na yun, it was so bad na parang nasaktan talaga siya. Nasaktan din ako. Tapos parang, feeling ko na trauma ako, na parang ayoko na talaga muna makipagrelasyon unless makakita ako ng someone na matatanggap ako wholeheartedly and hindi kami magkakaroon ng ganong klase ng issue. Pero so far naman, since after nun, hindi ako nakukulangan kasi pag gusto ko ng kasama mag-movie, may lalaki naman akong nahanap, kasamang mag-shopping, kasamang whatever, ka-sex. So parang nahahanap ko sa yung pieces ng relationship sa iba't ibang lalaki. So ang ganda ko sa kwento ko, di ba? Oo nga. Main character. So, yun na lang. Nakakatawa, parang isang nobela itong nag-unfold sa aking mata. No? Pero alam mo, tumigil-tigil nga tayo yung mga hetero dyan na nag-iilusyon na ibang-iba sila. Yung mundo nila, what Ina is saying is no different than any hetero relationship. If it doesn't work, if it doesn't fit, then move on. O kaya, what works for you, go. Parang ganon. So, but would you say, Onse, na sa landscape ngayon na ang daming opinion ng lahat ng tao, napaka-open ng buhay ng lahat because of SOCMED, it's more difficult to become a gay man right now, a bisexual man, in a bioman. A bioman in this climate. Tingin mo mas mahirap para sa isang bakla mamuhay ngayon at maghanap ng relasyon? Ngayon at saka noon, mas okay yung ngayon. Bakit mo nasabing mas okay kasi ngayon? marami ng educated when it comes to LGBTQ situations tapos ang hindi lang naiintindihan pa ng iba for now is akala nila kapag bakla ka, you're into hetero, straight man. Like for example ako, wala akong amor sa mga straight. Halimbawa may crush ako. Ayan, pag-usapan nga natin to. Linawin natin partner. Halimbawa may crush ako, meron akong gustong aurahan na gwapong lalaki na I thought bisexual o bading. Tapos sa dulo ng conversation malalaman ko na straight siya, nawawalan ako ng gana. Hindi ako nakakaramdam ng libog sa mga straight na lalaki kahit nandito na. Ha? Ako ko pero hindi. Pagkaamoy mo, straight. baho dito ka sa kaamoy mo. So, yun siguro yung difference namin. Hindi ikaw ba, Ina? I mean, are you, both ka ba straight and ano? Oo nga, gusto ako din namin basta tinitigasan. So hindi magmamatter. Oo. Ako kasi nagmamatter talaga sa akin kapag nalalaman ko na hindi siya bakla. Lahat na yata kasi ng relationship na pasok ko, meron akong transgender, meron akong tomboy, as in butch na tomboy. Oo, talaga. Well, I have to admit, during my younger years, siguro mga teenager pa ako, na-attract ako sa mga straight. Tapos, siguro pagpasok nung 20s na ako, doon na nagsimulang nawala na ako ng gana kasi naka-experience ako ng love life at sex life sa katulad ko and na-compare ko, ang laki ng difference. So, malaki yung naging impact nun sa akin na parang, okay, so dito ako mas masaya. Parang mas masaya ako na bakla sa bakla yung nakakasama ko kesa dun sa mga straight. Alam yan, ha? Talaga? Promise. Totoo. Teka. Would you say na ito kasi feminine presenting, masc presenting, pagdating sa dating, may pagkakaiba ba? Ako, I always present naman as is. Kahit sa mga dating app ko, meron akong hindi naka-makeup, may naka-makeup ako para lang makakita sila ng variety. Baka kasi kayo adventurous kayo. Gusto nyo habang
niyo ako, mag-makeup ako. Pagharap ko, iba na. Yun naman. Ayoko kasi nagpe-pretend eh. Tama. They like you for who you are. Mas nakakalibog kasi parang sinasabi ni Onse na mas bet niya yung mga bakla. Parang iba kasi yung gustong-gusto ka wholeheartedly. Kasi syempre pag mga straight, hindi yan straight yan eh. Pero may kilala ko. Ay! Siguro depende sa sapatos. Di ba? Pero kasi gagawin nila yon dahil may kapalit. Yes. Iba kasi yun dahil libog sila sa'yo at gusto nila yung buong pagkatao mo, di ba? Iba kasi kapag sex is an emotion in motion. So, if there's no emotion, ang play niya, di ba? Eh parang minsan ang gusto ko din namang sex yung parang mga Serex levels na Wattpad talaga na hinawakan at gano'n ni Yapos. So, ayun. Marubdub yung mga salita. Dito ka pala kababoy in person. Sorry, saan ba ito napunta? Oo. Papatawag ako ng religion ko nito. Hindi naman. O, may sasabihin ka. Pa-call na rin ng attention since napapag-usapan yung community natin. Medyo hindi ko rin gets. I think hindi lang naman yung mga heterosexual ang kailangan ng knowledge pagdating sa community namin. Kahit kami mismo sa community, ang daming hindi nila alam. For example, ako, lagi kong sinasabi, habang may na-meet ako, tapos, uy, tawag dito, bakla ka din? Hindi, bay ako. Parang merong nagtitrigger lagi sa kanila na kapag tinawag silang bakla, ayaw nilang tanggapin na bakla sila. Ang gusto nila, ang itawag sa kanila bay, which is, nasa kategory din naman siya ng pagiging bakla. So, yun lang, gusto ko lang i-call yung attention kasi ang dami, as in minsan na nanggigigil na ako, yung magkikita sa bar, ganyan-ganyan. Tapos siyempre magkakatingin na tayo, ganyan-ganyan. Siyempre, aalamin ko muna kasi nga wala akong hilig sa straight, di ba? Tapos sabihin ko, bakla ka. Tapos biglang, hindi, bye, ha? Okay, napapagano na lang ako. Parang, anong difference? Tapos, pag tinanong mo naman, may experience ka ba sa babae at lalaki for you to call yourself bisexual? Tapos sasabihin nila, wala akong experience sa babae. So, paano mo nasabing bi ka? Dahil ginagamit nila ang salitang bi para basabi lang na hindi sila matawag na bakla. And that's very hurtful. Masakit sa community natin. Na alam mo yon doon papasok yung paano ka tatanggapin ng ibang tao kung ikaw mismo hindi mo alam kung nasaan ka. Yeah. Parang yan yung tinatawag nila na internal homophobia, internal transphobia. Minsan, kahit yung mga trans nating kapatid, nagtuturok, gender assignment, nagpapa-surgery, pero they don't consider themselves as woman. So, ano yan? Ka ba? Diba? Parang nagtuturok ka. Nagko-cosplay. Nagpipills ka ng mga estrogen na it definitely makes you a woman kasi those are woman hormones. And then hindi mo kino-consider. Yan, yung minsan kasi kapag sa Pilipinas, sa culture natin, dito lang naman yan pero sa ibang bansa, yung gay community naman, hindi sila maano kung bi ka or whatever, di ba? You like who you like. Pero dito kasi, parang pag sinabi nilang bi, they're masculine enough. Kasi di ba parang sa setting ng bansa natin, kapag malambot ka, kapag nagme-makeup ka, parang mas hindi ka gustuhin. Parang ang gusto ng mga bakla dito, mas lalaki yung dating mo, kahit hindi ka naman lalaki. So, feeling ko, sinasabi nilang bi, even if hindi ka naman talaga attracted sa girl, and nasa isip mo lang, expression mo kasi na lalaki yung panlabas mo. Pero 'di ba, gusto mo lang naman talaga or minsan ayun. Tapos so yun din yung sad. Mabalik ko lang kung paano naman ako in terms of dating. Medyo iba kami kapag halimbawa bakla sa bakla Kumbaga parang siguro sa case ni Ina, 'di ba giver nga yung mga bakla. So mostly tayo ang gumagastos sa mga straight na lalaki or baka Hoy, hindi ako gumagastos. Ganda! Ay, ganda! Sobra! Ayokong magyabang. Ay! Talaga! Hindi, makaka-experience ka din naman, makaka-jackpot ka din naman ng mga straight na generous. Alam mo, siguro kung well-mannered sila, alam nila yung sitwasyon. Pero when it comes to homosexuals, pag kami ang nagde-date, parang nandun na yung Connotation na parang it's 50-50.
Parang, unless mas gusto mo talaga, ako kasi kahit alam ko na it's 50-50, pero kapag alam ko yung kasama ko, I am earning more than that person. Hindi mo na kailangan sabihin sa akin na kailangan mas malaki yung sayo. Hindi po nga ako! Ano ba yan? Alam mo, parang ito na yung catalyst ng bagong relasyon ng dalawa. Doon pala kami napunta, no? Pagkatapos nito, isi-ship na kayong dalawa. Oh my God. Balik sila after a few months. Oh, kami Ano na. po? You know! Click and subscribe now!